Okay, so nakita niyo na ba 'tong balita na 'to? Panoorin natin ng konti. Si Punch lumaki raw na mag-isa. Baby pa lang kasi siya ang inabandono siya ng kanyang ina matapos daw itong ma-stress. Kalaunan, siya'y na-rescue ng mga zookeeper ng Ichikawa City Zoo. Dahil nakaugalian daw ng baby So, eto si Punch yung makak yung na may toy na orangutan. Actually, this is a very deep psychological paradigm na kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa college mo or yung fundamentals ba ng psychology, ito yung unang ituturo sa inyo, yung nature versus nurture. Kung bakit importante na meron kang safety, the feeling of safety is laging super important sa ating sangkatauhan. Now, Nico David, bakit ba lagi kang gumagamit ng mga experiment na ganito? Bakit ka laging gumagamit ng mga studies na ganito to explain your side of the story? The idea there is that ito kasi came from studies that you can that explains behavior of primates. Now, as primates, we are analogous sa mga unggoy and sa mga orangutans, sa mga chimpanzee diyan dito rhesus monkey to hindi mali, macaque pala to, tapos yung study na ipapakita ko sa inyo rhesus monkey naman to. Now, we can actually figure out that oxytocin is the one that regulates hormones kapag may social bonding na tinatawag. And etong oxytocin na to, importante yan sa utak ng primates or I'm not sure kung parehas din ba to for mammals pero in primates at saka sa ating mga tao, ito ay important when we bond. When we bond, meaning to say pagka nakikibarkada tayo, pag nagtotropa tayo, pagkasama natin si jowa, kasama natin yung asawa, kasama natin yung kabit. Joke lang. Joke lang. Kasi this explains a lot kung bakit si Mister pumupunta doon sa kabit. Kasi doon yung yung comfort wala na sa bahay. Kahit nasabihin mong yung safety mo nasa bahay, pero kung yung comfort nasa iba ganun talaga. Well, that's one way to explain. Ito kasi yung mga paradigm na tinatawag natin to explain human behavior. Or we do experiments on primate to see on a fundamental level or in an instinctual level kung paano sila gumalaw. After all, 99.8 or 99.7% parehas yung DNA or 98%. Kaya na lang ito fact check nyo ako. Pwede naman. Is parehas tayo ng DNA with the primates. Now, actually ang kagandahan pa nito, which is amazing para sa akin, kasi nagawa na tong actually ito nangyari to in a zoo, okay? Or kumbaga semi-wild to kumbaga hindi ito under experimentation condition. Kaso, ang malupit dito mga lords, ginawa na kasi to na itong ganitong klaseng paradigm noon pa. So, siguro dun sa mga nag-aaral ngayon, you are familiar with the Harlow's experiment on dependency in monkeys. Now, dito ang subject matter naman is a rhesus monkey. So what they do is they try to isolate this monkey from a young age until mag-adult siya, kung saan siya pupunta, kung pupunta ba siya doon sa kasi may dalawang mother figures dito. Yung mother na comforting, gawa sa cloth. Yung mother naman na gawa sa bakal, kaso papakainin ka. So, they found that yung rhesus monkey, mas pumupunta siya lagi doon sa nagko-comfort sa kanya. Which actually is super amazing. Bakit? Kasi nga it parallels yung nangyayari ngayon in the wild. Meaning to say, na-repeat yung experiment under wild conditions, literally wild conditions. Kasi of course, wala namang nag-set up ng experiment na yan nagbigay lang sila meron lang nakuhang doll itong monkey na to, tapos sinama niya na. So it confirms itong mga itong experiment na to from 80 years ago. I wanna say 1950s pa kasi to tama ba yung math ko?
Pero ang pino-point out ko diyan, that's the beauty of science kasi. It's very consistent and it's very repeatable. This is why I encourage everyone to study science before anything else in this world. Kasi nga, one key factor of learning science kasi is that experiments can be repeated, can be peer-reviewed na tinatawag. Hindi lang to basta kasi hindi lang kasi to about sa intellect ng isang tao eh. It's not really about that. It's really about kung yung mga sinasabi mo can be backed up with evidence. So, after 80 years, itong experiment ni Harlow was repeated in Asu no less in Japan. Di ba kasi, I believe si Harlow, ano yan eh, taga United States yan eh. Tapos ito, umulit ulit. So, what is the importance of this? It shows you guys na yung hindi lang basta nourishment ang kailangan ng tao, okay? Kailangan din nila ng social bonding, 'di ba? Na tinatawag. Why? Kasi of course, yung sa survival instinct natin, 'di ba? Pansin nyo, 'di ba, mas safe kayo kapag merong nagmamahal sa inyo na pamilya. So kung walang nagmamahal sa inyo na pamilya, anong gagawin mo? Hahanap ka ng mga tropa na doon ka sasama. Kung hindi naman sa tropa, sa jowa, 'di ba? Kung hindi naman sa jowa, kung saan-saan. Well, yan din yung isa kong gustong malaman, gusto kong ituro sa inyo. This is why I keep on repeating experiments or paradigms that already been proven through the years. Kasi etong mga to talaga, may empirical data ka, empirical information ka na pwede mong pagbasihan. Or meaning to say, na-determine na etong nangyayari to in nature. Okay? Nangyayari to nangyayari to and this can be repeated multiple times and ganon at ganon din yung nakukuha mo. So if you're going to argue kung bakit ganito yung behavior ng isang tao, you can actually use this paradigm, di ba? So siguro eto, isang way, eto, paglaruan natin yung information na nakuha natin kasi we've already established na hindi lang basta provide ang kailangan ng tao, kailangan din niya ng comfort. 'Di ba? Hindi lang niya kailangan ng nurture, kailangan din niya ng nature, kailangan din niya ng care, kailangan din niya ng kalinga. So siguro lang naman. Ito yung laro dyan eh. Papakita ko sa inyo. So siguro, pansin nyo, merong mga ibang lalaki na miss kay Mrs. Humahanap pa ng kabet, di ba? siguro lang naman, using this paradigm as an explanation of the behavior of infidelity, siguro naghahanap siya ng ibang unggoy na yayakapin, di ba? Kasi yes, nakakapag-provide kay Mrs. or kay Mrs. masaya ng una, kaso kulang na sa joke lang. Sinalaro lang natin. Pero this is on a more serious note. Siguro mas magandang i-explain natin kung bakit yung ibang anak natin ay mas sumasama sila sa barkada kaysa sa pamilya. Mas maraming time sila nag-i-spend sa tropa nila kaysa sa mismong family members. Pansin nyo, 'di ba? Some of you guys or some people na kilala nyo or yung lalo yung mga nagdadalaga at nagbibinata, mas gusto nila doon sa social group nila, sa mga kaedad nila kaysa sa inyo. Mas nag-i-spend na sila ng time doon sa mga tropa nila kaysa sa inyo. Kasi nga mas sobrang lakas kasi nung urge natin to bond with one another. So, and you know, it's kahit tignan mo yung brain chemistry ng isang tao kasi sa pagkain, dopamine ang gumagana dyan, di ba? Kapag kakain ka, may lumalabas na happy hormones. Kaso, sa social bonding, yung happy hormones, yung nagre-regulate dun sa happy hormones na yun, yung oxytocin naman ang gumagana. So, ibig sabihin, we are wired to seek comfort from kailangan mo na maging komportable tayo sa isang bagay, isang bagay. Yun muna yung isisik nating behavior before natin
bago tayo maghanap ng kunyari halimbawa yung nourishment natin, 'di ba? So, ganyan. 'Di ba, ang amazing lang kasi para sa akin na biruin mo, nangyari itong bagay na 'to 80 years. Tama ba? Kasi 1980s tingnan natin sa calculator. 1950s 'to 1950s minus 2026. So almost 80 years Napatunayan na na yung nature versus nurture is a fundamental factor for us primates in such a way na kailangan mo talaga ng comfort ng isang tao to make you to help you survive in the wild. That's amazing, di ba? Anyway, hope you learned something. Yun lang naman po, mga lods.